Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Aluginsan sa probinsya ng Cebu. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Aluginsan. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang ating pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 83 kabanata, ang talata po ay 15. Gayon mo habulin ng bagyong malakas, ito ang gawin mo nang sila'y masinda. Gayon mo habulin ng bagyong malakas, ito ang gawin mo nang sila'y masinda. Gayon mo habulin ng bagyong malakas, ito ang gawin mo nang sila'y masinda. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Sa aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos, ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong itinutulog sa iyo ang bayan ng Aluginsa sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa Aluginsan nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at ang magtagumpay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu ay walang iba kundi ang aming Panginoong Heso Kristo. Maraming salamat po ang aming pananampalataya sa inyong pagtugon. Aming tinanggap ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagbubulay ay mula sa aklat ng Genesis, 41 kabanata. Ang talata po ay 43 hanggang 44. Ipinagamit kay Jose ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw. Lumuhod kayo, sa gayon ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Sa bahagi po ito ng banal na kasulatan ay ating matatagpuan kung paanong ang pabor ng Panginoon ay tunay na tinamasa ni Jose. Ipinagamit sa kanyang pangalawang sasakyan ng hari at siya'y binigyan pa ng tanod, pandangal na nauuna sa kanya at sumisigaw, lumuhod kayo. Una po, gusto kong bigyang pansin yung pagpapagamit ng pangalawang sasakyan ng hari. Usually po, ang mga tagapanguna ng kahit na anong bayan ay mayroong ilang sasakyan.
Siyempre po, yung kanilang dapat, hindi man nila paborito, ito talaga yung ginagamit para sa pagbiyahe ng tagapanguna. Kaya po papasok yung ikalawa. Dito po, pwede na silang mamili. Ah, ito gusto ko. Kasi ganito. Kasi ganyan. Ano po? So, ang sinasabi ko, choice na nung tagapanguna kung ano yung kanyang ikalawang sasakyan. At nangangahulugan po ito nung kanyang pagpapahalaga doon sa sasakyan niya. So, hindi yan mamimili ng basta-basta sasakyan. Sisiguraduhin ng tagapanguna na komportable siya, maayos para sa kanya. Ano po? At kasama yung kanyang pamilya. So, ang sinasabi po sa atin ito, may pagpapahalaga ang Faraon para doon sa sasakyan na ipinagkatiwala kay Jose, ipinaggamit kay Jose. At hindi lang basta sasakyan. Meron pa siyang tanod pandangal na sumisigaw, lumuhod kayo. Binigyan siya ng napakataas na pagtingin na ang sinabi ng Paraon, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman. May pagpapahalaga ang Faraon kay Jose na ang kanyang salita mapangyayari. So, kung sabihin ni Jose, ay hindi yan pwede. Wala po magagawa. Kahit ang Faraon. Kasi hindi pwede. Dito po natin makikita yung pagpapahalaga. Dito po natin makikita yung importansya na ipinagkaloob ng Paraon kay Jose. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan yung mga taong nagmamahal sa ating Diyos na buhay, gumagawa ng kanyang mga ipinag-uutos. May pabor na matatanggap sa sanlibutan ito. Hindi dahil sa inyong sariling kagalingan, kung hindi dahil sa pagsama ng Panginoon. At ito po ay hindi natin marapat na binabaliwala. Tayo magpasalamat sa Panginoon kung tayo ay tinitignan ng maayos ng iba. Ano po? Hindi din naman nangangahulugan na babaliwalain natin yung mga pagpapahalaga na ating tinatanggap. Dapat din nating maunawa na hindi lahat binibigyan ng ganitong palak. So ano, babaliwalain na lang natin. Eh syempre po, we give importance dun sa trabaho, dun sa responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin. At mga kapatid, huwag nating wawalang halaga na para iyan lang naman yung pinagkatiwala sa akin. Ano po? Para ito lang naman yung sinabi na gagawin ko. Para, alam niyo po, ito yung sinasabi ko na kapag ang ginagawa natin, tinignan natin yung ating mga responsibilidad bilang ating responsibilidad sa Panginoon, hindi natin babaliwalain yung trabaho. At kapag binigyang halaga natin yung trabaho na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, alam niyo po, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo papagkukulangin. At lahat ng ating pangangailangan, kanyang ipagkakaloob. Alam niyo po, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat bilang kanyang lingkod, wala po akong literal na pinagkukunan ng salapi. Ano po? Dahil wala po akong trabaho, pero ako po ay gumaganap doon sa itinakda ng Panginoon sa akin. Pero, hindi po ako nangangailangan. May mga tao nagsasabi, kasi, paano si ganito, paano si ganyan, paano yung ganito, paano yung ganyan. Alam niyo po, samantalang ako po
walang tinatanggap na tuwirang pera. Pero alam niyo po, hindi nagkukulang ang Diyos sa pagkakaloob ng lahat ng pangangailangan ko at ng aking sambayan. Paano, Bernie, pagka nangailangan ng ganito? Paano pagka nangailangan ng ganyan? Alam niyo po, ang inyong lingkod kasama yung aking anak nagtungo sa Touch of Glory Prayer Mountain, po, sa Antipolo. Sa kadahilan ng, yan, walang galang niya sa anak ko. Siya'y merong pangangailangan sa Panginoon. Kaya nga, meron kaming nakakwentuhan ng mga Koreano doon, ng mga kabataan na nag-aaral dito sa Pilipinas. Sabi nila, why are you here? Sabi ko, bigo sabihin, tinutukoy. Alam niyo po, katulad po nung nilagay ko sa aking post, Acts chapter 3 verse 6. Sabi ni Peter doon sa paralitiko na lalaki na humihingi ng limos. Ginto at pilak wala ako. Pero sa pangalan ni Jesus, magpagod ka. Alam niyo po yung kayamanan ng sanlibutan ito, nakasalalay sa kamay ng ating Diyos na buhay. Gano'n naman pala, Bernie. Di hihingin lang natin yan. Opo, samantalang ating ginaganap yung responsibilidad na ipinagkatiwala sa atin. Ito nga po yung sinasabi ko kanina. May trabaho ka, gawin mo para sa Panginoon, hindi lang para ginagawa mo. Kasi kapag ang Diyos ang tinitignan mong tunay na iyong pinaglilingkuran, kung kapatid, maniwala ka, ang Diyos ang siyang magkakaloob ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala ko po yung isang patotoo ng isang kapatid. Kung sa kanyang pinagtatrabahuhan, meron siyang kailangang materyales na hindi available. Dahil yung kanyang kaisipan, sa Panginoon siya naglilingkod, sa Panginoon siya humingi. Sabi niya, Lord, hindi available yung ganitong materyales. Alam niyo po, yung karunungan ng Panginoon nagpadala ng isang tamang tao sa kanya. Tapos diniscuss niya, kailangan ko ng ganito, kailangan ng ganyan. Sabi niya, sige, sir, i-provide ko sa inyo yan. Na hindi available dapat yung materyales. Pero may gumawa na ipagkaloob sa kanya. So, hindi po natin pwedeng sabihin na wala na, tapos na. Wala nang paraan para makuha mo. So kung mga kapatid, maniwala po kayo, mauubusan ng kapamaraanan ng buong sanlibutan, hindi ang Panginoon. At kanyang maipagkakaloob yung ating pangangailangan kung tayo buong pusong naglilingkod sa Kanya. Paano, Bernie, yung mga nanakaw sa gobyerno? Alam niyo po, isa ito sa tinitignan natin na pabor ng Panginoon kay Senator Joel Villanueva. Samantalang napakaraming akusasyon ang ibinabato sa kanya maging kay Brother Eddie Villanueva. Pero alam niyo mga kapatid, maliwanag pa sa sikat ng araw, yung mga akusasyon na yun, walang patutunguhan. Unang-una, nung congressman pa lang si Senator Joel, naakusahan na siya sa ombudsman at yung magaling na ombudsman nawala sa wisyo. Sapagkat, alam niyo ba, inakusahan si dating Congressman Joel Villanueva na malversation of public funds. Una, hindi ang party list po ni Congressman Joel that time si BAC, Citizens Battle Against Corruption. Alam niyo po yung nakalagay doon sa project
siya ay congressman ng ibang party list. Tapos, chinek ng NBI yung signature ni Senator Villanueva, congressman during that time. Forge. Hindi siya ang pumirma. Alam niyo po, yung recent naman bilang senator, binawi ng mga nag-akusa sa kanya yung mga akusasyon. And at the same time, binabawi na daw nila lahat ng sinabi nila. Kita niyo po yung kalokohan nila. No? Gusto nila masira si Senator, isasama nila sa pagkasira nila. Mga hindi nag-iisip. Pero, dahil si Senator Joel ay naglilingkod sa Panginoon, alam niyo po, ang Diyos ang gumagawa ng paraan para mapatunayan na hindi siya nandarayan. Mga kapatid, ito po yung halimbawa. Hindi, ano yan? Paano mo naman nalaman, Bernie? Meron talaga yan. Ah, meron talagang tinatawag na SOP. Tumatanggap din ng SOP yan si Senator Joel. Sinabi na nga po ni Senator na hindi. Huwag po tayong mapilit. Ano po, kapatid pa natin to. Alam niyo, sabi ng salita ng Diyos, maging katulad tayo ng asin. No? At mamuhay tayong mapayapa kasama ang ating mga kapatid. Huwag tayong humahanap ng gulo, ng sakit ng ulo. Sinabi na ng kapatid nating hindi, pinipilit pa rin natin. Pero bahala kayo sa buhay niyo, malalaki na kayo. Ako po, ang aking pananaw, pinaniniwalaan ko yung sinasabi ng kapatid ko. Kahit na sa isip ko, parang dito to yung sinasabi. Kasi sinabi niya, at ako po, ang ginagawa ko, then I make you accountable in accordance with your word. And your word will stand before God. At ang Diyos ang husga sa iyo. Sa ganung paraan, ako po ay panatag at wala akong problema. At hindi ko kinu-question si Senator Joel at yung kanyang mga sinasabi. Kung kayo gusto niyo questionin, malaki na po kayo. Pero ang sinasabi natin dito, ako po, yung nakita ko na nangyari sa buhay ni Jose, pinatunayan ng Diyos yung kanyang pagsama sa Kanya. Gusto niyo bang patunayan ng Panginoon yung kanyang pagsama sa inyo? Kapatid, manatili kang nabubuhay sa kanyang kalooban at sigurado siyang magpapatotoo ng iyong paglilingkod sa Kanya. Manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat ang iyong salita. Ay aming tangan-tangan, Ama. Kami po'y humingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin. Lord, yung pagkakataon na kami ay hindi naglingkod sa inyo. Ginagawa lang namin yung aming mga responsibilidad. Pero sa aming kaisipan, para lang magawa nang hindi kami nagtatago sa aming mga puso ng tunay na pagtitiwala sa iyo. Sa oras na ito, ang aming panalangin, mapawi ang lahat ng kasinungalingan ng kaaway sa aming puso, sa aming kaisipan. Lord, kasama na rin yung mga akusasyon na ginagawa laban sa aming mga kapatid na nagtatrabaho sa gobyerno. Brother Eddie Villanueva bilang kongresista ng Sibak Party List. Kay Senator Joel Villanueva. Lord, ikaw po patuloy na kumilos. At doon sa mga kapatid namin na patuloy rin gumagawa ng totoo, pero inaakusahan ng kasinungalingan, ikaw po ang magkaloob ng iyong katotohanan. Lord, hayaan mo mapangyari, hindi yung katuparan ng kanilang akusasyon kung hindi ang iyong katwiran. At sa pangalan ni Jesus, kami po'y nananalig ang aming bansa ay lalakad ng may pagkatakot sa iyo. Amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, yung aming mga
missionary sa iba't ibang panig na daigdig. Ikaw po ang sumama at gumabay sa kanila. Katulad din sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Lord, patuloy na mapangyari ang dakilang kalooban na masunod, maganap ng aming mga OFW yung responsibilidad na ipinagkatiwala mo sa kanila. Gayun din sa aming gobyerno, sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming pinakamamahal na bayan. At Lord, yung mga pagkakataon na hindi matupad at masunod ang dakilang kalooban, ikaw po ang manguna. Abang amin din pong idinudulog sa iyo, Panginoon, ang bayan ng Algusan, Lord God, sa probinsya ng Cebu. Ang aming panalangin, ikaw po ang kumilos sa katawan ng aming Panginoong Jesucristo sa bayan ng Aluginsan. Mapangyayari na magkaroon ng unawaan, magkaroon ng pagkakaisa, maging dahilan upang mag-ugat yung altar na itatag ng iyong Santong Espiritu sa bayan ng Alubinsan. At sa pangalan ni Jesus, idinideklara namin ang pagsama at pagdaloy ng dakilang pagkatapon sa iyo. As we declare the power of revival in Jesus' name. Yan mong dumaling ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Bateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang bawat bayan. Ibaba ang iyong Santong Espiritu at tunay na mapangyari ang iyong dakilang kalooban. Habang amin din pong itinudulog sa iyo, Panginoon, ang mga bayan, Lord God, ang bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ng mga bansang ito at magtagumpay para sa iyong kalwalatian. As we also pray, Panginoon, sa Hong Kong, Macau, Taiwan, kilusan mo mga bayang ito na sila'y lumakad sa katwiran mo. Ngayon din po, Panginoon, ang China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, America. Lord, dinadalangin namin ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan upang kanilang masunod ang iyong itinalaga. Habang amin din pong itinudulog sa iyong aming mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines Church, Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po magkaloob ng lahat ng pangangailangan upang magtagumpay sila sa pagganap sa iyong dakilang kaloob. As we also entrust unto you the fulfillment of purposes of the Lord Jesus Christ na magtagumpay, Panginoon, sa bawat hakbang na iyong itinalaga. Maraming salamat po as we declare peace over Israel. In Jesus' name. Lord, we claim we received our prayers in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po. Sama-sama nating ideklara. Pilipinas, God bless you big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Praise God. Praise God.